Ang Canada talaga, pinagandang Pilipinas lang siya. Pero Ang Canada talaga, pinagandang Pilipinas lang siya. Pero kapag nanggaling ka dito sa Singapore, tapos nag-migrate ka to Canada, yung partner ko, which is yung tatay ng anak ko, is nandun ngayon sa Canada. Dream country niya daw yun. Maganda pakinggan, Canada. Kung hindi pa, wala pa dun, nasabi ko na talagang ayoko dun kasi okay ako dito sa Singapore. Ang layo ng differences. Nandun man yung regrets, at the same time, wala lang siyang what if. First reason, ang high ng tax. Free schools, free hospital para dun sa anak namin. Nakakaltas din naman sa ganung kalaking tax. Second, ang daming homeless. Third is yung safety. Wala, compare dito sa Singapore. Yung drugs doon, ang dami pa rin. Ang dami, parang Philippines. Parang Philippines. Kinakatakot ko yun kung doon lalaki yung anak ko. Hindi naman kasing ganda na dito sa Singapore. I would rather to stay here. And I'll just wait for the time mabigay sa amin yung chance na maging PR. Maganda dito manirahan sa Singapore. Yon! Philip Baco lang nga po pala ng Feel Good. Ito po ang kauna-una nating reaction video kay Miss Pamela Aliana na nagsisirculate ngayon sa TikTok, ibang social media platforms kasi maraming hate, yung mga nagdadamdam, galit ng mga taga-Canada at mga nadi-discourage na mga Pinoy na nagpaplanong magpunta ng Canada. Maraming natitrigger dahil una, malaki daw ang tax. It's a fact. Malaki talaga ang tax. Ano ba yung binabayad natin sa tax natin? Binabawas ng gobyerno para dun sa mga benefits. Education ng bata, healthcare, sobrang haba talaga ng pila kahit nasa emergency ka. Second, homeless. Maraming homeless talaga. Galing kami ng Dubai. Bawal lang mga homeless doon. Meron din, naiilan. Sa SG, meron din mga iilan. Dito talaga sa Canada, maraming homeless. Ganun din sa US, maraming homeless. Third, drugs. Maraming mga drug users po dito. Yung cannabis itself, I don't see anything bad. Ginagamit siya for medication or for recreational. Parang alak din, yung mga occasional drinkers. I don't see nothing wrong about that. In moderation lang dapat tayo. Nakikita ko kay Miss Pam, mahilig tayo magkumpara. It's an unconscious or conscious reaction na ginagawa ng utak natin kahit nung bata pa lang tayo. Pagtanda natin, hindi lang natin sinasabi, meron pa rin tayong comparison. Bakit maganda yung bahay neto? Bakit masarap yung kinakain nila? Bakit di sila nakakapag-travel? Mga nakikita natin sa Facebook, sa mga social media, parang, uy, ganda ng buhay nila. There's nothing wrong in comparing. Yung comparison na yun is pwede kang ma-inspire or ma-discourage, maging cautious sa mga actions mo. It's mainly how your mind comprehends and reacts dun sa mga paligid mo. There's nothing wrong with that. Opinion mo lang naman yan, di ba? Ako, may opinion ako. Dito ako sa Canada ngayon. Okay, sobrang ganda. May mga ibang tao, lumalabas na mga videos na hindi na raw maganda sa Canada. Hindi ko nakikita kung bakit sobrang ganda ng Canada in terms of sa nature, sa mga tao, sobrang diverse, iba't ibang mga kultura ang nako-contribute po nila. Mabuti man yan o masama, may contribution pa rin yan. Tumutulong po yan sa paghubog ng inyong pagkatao. Kung galing ka ng Pinas at umalis ka ng Pinas, hinubog ka pa rin ng Pinas. Mabalik tayo dun sa comparison. Wala hong masama sa pagkukumpara. Maraming mga factors kailangan nating i-consider. It's mainly what you want and what works for you. Ano ba yung goals mo? Ano ba yung objectives mo? Nilulook forward mo sa buhay. Kung nagre-react ka, nagagalit ka dahil sinasabi nila na pangit yung pinanggalingan mo. Pero nandito ka naman at na-experience mo yung ganda ng Canada. Bakit ka magagalit? Nagalit ka ba kasi partially totoo siya? Or nagagalit ka kasi hindi siya totoo? Isipin mo muna kung bakit ka nagagalit. Maraming bagay na mas maganda, mas higit pa, kahit anong gawin mo sa buhay. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Focus ka sa goal mo. Anong trip mo talaga sa buhay. Marami ng mga hate videos, huwag ka nang tumuloy sa Canada. Hindi na worth it magpunta sa Canada. Sobrang gulo sa Canada. It's a fact. Willing kang isugal lahat dahil tingin mo ito yung tama. At the end of the day, na-experience mo siya eh. Wala na yung what if. Yung mga what if na yan, ito yung mga pag nasa deathbed ka na, sana ginawa mo na lang yun, sana ginawa ko to, baka may ibang nangyari sa akin. Para sa akin, pag ginawa mo na yun at wala na yung what if mo sa buhay, it's a way of living. Merong mas maganda, mas higit pa, mas mataas, mas mayaman. Merong mas sa kung anong meron ka. At the end of the day, kailangan mong i-appreciate kung anong meron ka, kung anong trip mo sa buhay,
buhay, kung anong mga goals mo, objectives mo, kung ano yung mga nilulook forward mo sa buhay, sunggaban mo kagad yun. Mas masakit yung meron kang what if na hindi nagawa kesa okay ka naman pero nandun pa rin at the back of your mind, ginawa ko to, paano kung hindi ko siya ginawa? Yung mga nagre-react po dyan na sobrang daming hate, tignan na lang po natin yung mga goals po natin. No? Focus lang po tayo sa sarili natin bago tayo mag-focus sa ibang tao. Peace. There's always something better out there at hindi tayo magiging